Binatikos rin ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng gulo at kontrobersyang bumabalot sa national budget sa gitna ng patuloy na pagkalimot ng publiko sa issue ng confidential funds na dati nang ibinabato sa kanyang tanggapan. Itinulak muli ng pangalawang Pangulo ang issue ng pananagutan at transparency habang hinaharap ng administrasyon ang kaliwat kanang aligasyon ng corruption at irregularidad sa pondo ng gobyerno. Panoorin po natin ang video ng pahayag ni Vice President Sara Duterte sa page ng Office of the Vice President. Panoorin po natin to. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. And po, Attorney Sal, ano po masasabi ninyo sa matinding statement ng ating Vice President? Hindi naman nagkakaiba yung aming posisyon dyan. Yes. Parehong-pareho lang naman ang posisyon natin dyan. Kaya makinig kayo kay VP Inday Sara. Sa totoo lang, yung kanilang sinimula na pagtugi sa kanya doon sa 127 million. Pero mo, pinagkabala nila yung 127 million. Na unang-una, wala naman talagang anomalya doon. Kasi mismo yung COA ay hindi nagsabi na may irregularidad. Pero pinagtuunan nila ng pansin, ginawa po nilang ground for impeachment. 127 million lang yun ha. Ito yung pala, ang ninanakaw nila, trilyon. Wala pa sa katiting, wala pa ang 1% doon sa pagnanakaw na ginawa nila. Kaya tama yung sinasabi niya, nalulunod kayo sa inyong mga ninakaw na pera, sa inyong greed, sa inyong sobrang pagnanasa na makakuha ng pera ng bayan. Kaya ngayon, talagang nalulunod sila. Kaya yung mga nalulunod at baka mamatay na, hinihila na yung mga taong nasa tabi nila. Nakasama rin nila sa pagnanakaw.